What's up mga katropa? Panibagong vlog na naman tayo. Siyempre, for today's vlog, kung nakikita nyo, itong Mitsubishi Mirage no, G4. Bale, ang gagawin natin, maglilinis tayo ng mass airflow ng sasakyan. So, ito yung gagamitin natin. Itong mass airflow cleaner, no? Ayan. Pwede rin siya sa throttle body. So, bale, ito. Start natin. Ito yung pinaka mass airflow niya mga katropa. Ito. Yan, ito yung pinaka map sensor niya. At ang gagawin natin, ito ang gagawin natin. Gagamit tayo ng tools. Yung pinaka maliit, ito yung 8mm. Subukan natin kung kasya yung 8mm. Unang gagawin nyo muna mga katropa, tatanggalin nyo muna yung socket bago tanggalin yung tornilyo. Ayun. So ayan mga katropa, no, tanggal na yung pinakasakit. Tapos ang sunod ay tanggalin na ninyo yung tornilyo. Counterclockwise mga katropa, magpaluwag. Uy, kitang-kita nyo mga katropa, sobrang dumi. Oh. Ayun. Minsan kasi pag hindi nalinisan to, yung map sensor, nagkokos yan ng vibration, umihina yung power. Kasi hindi sakto yung amount na hangin yung pumapasok sa makina. Bali yung map sensor, siya yung nagsusukat ng hangin para pumasok sa intake. Ayan. Kitang-kita nyo naman mga katropa, sobrang dumi oh. Ayan oh. Matagal na yung hindi nalinisan kaya pala medyo may nararamdaman yung owner nito na medyo may vibration. Parang tapos siya sa power ba, sa idle niya, ma-vibrate. Dilinisan natin. Yung mga katropa, no, huwag nyong babasain to ha. So ito, kung maglinis kayo, ganito lang yan. Kita nyo oh, ang dumi oh. Yan oh, yan yung dumi ng map sensor. Kaya talagang dapat updated kayo sa paglilinis nito. Sobra oh. Meron pa siyang dumi. Wow. Lalahan na. Sobrang dumi. Ayun, medyo clear na siya mga katropa. Konti na lang yung dumi niya. Patuyuin muna natin ng konti. Tapos bugahan uli natin.
pa. Patuyuin muna natin mga katropa, patong muna natin dito. Yan. A few moments later. At eto na nga mga katropa, no. Pinatuyo natin ng 10 to 15 minutes. Quick dry naman kasi siya. After nito, pwede na natin ibalik dito sa may pinaka-housing niya. Tara. May guide naman siya mga katropa. Meron naman siyang pinakabutas doon ng tornilyo. Tapos itusok nyo lang siya. Yan. Balik nyo lang yung tornilyo. Yan. Ganun lang, wag lang masyadong mahigpit. Ibalik nyo agad din yung socket. Ayun, oh. Tulak nyo lang. Pag may tick sound, okay na yan. Yun. Okay na. Bale, after nito, start natin yung makina. Start natin mga katropa kung ano yung nararamdaman ng makina. Hindi na siya ma-vibrate, oh. Tapos wala siyang check engine. Ibig sabihin, okay yung paglinis natin, wala siyang check engine na nag-appear sa ano. Itong ABS na yan, dati na yan. So, bale, wala siyang check engine na warning dito sa dashboard. Eto mga katropa, yun, no? Smooth na yung engine niya. Ayun mga katropa, nag-test drive kami, no? Sabi ng may-ari mga katropa, yung unang hindi pa nalilinisan yung map sensor, kapag kunyari, eto, tumigil yung sasakyan at nilagay niya sa drive or reverse, bagsak daw talaga yung RPM. So, bale, ang lakas ng vibration. Bagsak yung RPM niya. Eto, subukan natin i-stop dito. Lagay mo muna dito. Tapos, preno. Ilagay mo sa drive pa rin yan, ha. Preno. Ayan. Ito yung RPM niya mga katropa. Tingnan nyo. Ano, normal yung RPM mo. Kasi nung una, bagsak talaga yung RPM niya. Saan banda yung RPM niya? Doon. Ituro mo nga doon. Nasa line, nasa linya. Tsaka, ramdam daw niya yung nginig dito sa loob. Tapos kung ilagay mo sa reverse, ilagay mo sa reverse. Ayun, no. Parang hindi na siya hindi na siya ma-vibrate na parang mamamatay yung makina. So bale yun talaga yung cause ng minsan ng nginig ng makina kasi madumi yung map sensor. Tsaka tingnan mo naman yung kamay ko, oh. Ayan, oh. Yan yung kagagawa ng map sensor. Sobrang dumi talaga, ayan, oh. Oh. Okay, tara. Subukan natin patakbuhin doon. Yun daw talaga yung problem niya dati. Kasi kapag naka-drive or reverse, bagsak yung RPM na parang mamamatay yung makina. Ngayon, normal na siya. Nasa 750 yung RPM niya. Nung una, nasa 600, no? Nasa 600 daw yung RPM. Kasi, yun nga, madumi. Try pa natin doon, diretso tayo. Hirit-hirit natin ng konti para yung hangin, Kaya mga katropa, ugaliin din nating linisin yung map sensor. I hope dito sa video natin maka-DIY kayo. At madali lang naman talaga siya kung tutusin. I-follow nyo lang yung mga steps ng video ko. So ayun mga katropa, hanggang dito na lang yung aking vlog.
Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Syempre, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Syempre, on notification bell para updated po kayo palagi sa i-upload ko na video. So hanggang sa muli mga katropa, goodbye, ride safe, and God bless sa inyong lahat.